Hi, this is Lehem the Prince. So, ayun, it's been a while. Grabe, tagal na din natin. Medyo, ano bang last episode natin? Last week? I think last week. Last week. Basta, matagal na din. Matagal-tagal na din tayo since yung ating last episode na episode 3, which is Healing Matters. And if you didn't watch, if you didn't listen pa, listen ka na. And maganda, Healing Matters. But for now, we're on our 4th episode. And ayun, tagal na din. Kasi medyo busy sa priorities. And I know that busy din naman din tayong lahat. May mga priorities in life din tayo. Like, kung ikaw ay nagtatrabaho, syempre busy tayo. Kung ikaw naman ay estudyante, busy being a student, yun. May mga priorities tayo in life. And pero syempre, huwag nyo naman masyadong i-pressure yung sarili nyo sa inyong mga priority. Parang, bigyan nyo din naman ng time ng sarili nyo. Bigyan nyo time ng sarili nyo. Baka mamaya kasi ma-overpressure na kayo, nakaka-apekto naman siya. Hindi naman sinasabi na wag yung stop. I mean, parang, bigyan nyo naman time ng sarili nyo. Wag masyadong babad na ganun. Baka kasi mamaya, syempre, bumigay ang katawan natin, mentally, physically, emotionally, di ba? Ayun lang. But for now, hindi natin pag-uusapan yun. I just, sinabi ko lang. But pero ang pinaka natin sa 4th episode is, actually, paano ba yung title? Pero, I just want to say this. Baka kasi, mostly ngayon, sa sobrang kabisihan natin sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip, sa buhay-buhay, baka wala nangangamusta na sa atin. And, gusto kitang tanungin, ikaw nakikinig dito sa atin. Ikaw mismo nakikinig ka. Kamusta ka na? Or, hi, kamusta ka na? Kalimitan natin ang kamusta ka na. Kalimitan natin na mapakinggan, di ba? Para kunwari, instances na, nakita mo nakita mo yung iyong kaibigan sa mall, school, or like may kaibigan naman na matagal mo nang di nakikita. And, Bes, kamusta na? Kamusta na? Ang tagal na din natin di nakikita. Diba? Pero, this word kasi, na sinasabi kong, kamusta na, is something na parang, pangangamusta na, something deeply, na, kamusta na? Parang, may parating na concern ka, and, baka kasi walang masyado nagsasabi or totally wala talaga nagsasabi or wala nang nangangamusta sa iyo. Pangangamusta na kamusta na ang buhay? Kamusta na ang mga ginagawa mo? Tama po ba mga ginagawa mo? O kamusta na ang buhay ni Crush? Yung ganun ba? Kamusta na ba ang iyong sarili? At tatanungin kita, ikaw, kamusta ka na ba? Kamusta ka na sa mga pagsubok na iyong dinadanas? Or kinakaya mo pa ba ang mga yun? Or like, kamusta na ang bagay na hindi mo masyadong sinasabi?
Kasi hindi natin masabi kasi wala nangangamusta. Walang masyadong, walang pumapansin. Pero, since nga walang kaibigan masyado, wala yung parang close sobra. May kaibigan ka nga pero something na parang hindi siya yung parang makakausap mo na parang pwede kayong mag-share ng inyong mga experiences, yung inyong mga buhay, sharing some interest, sharing some life. And syempre, hindi naman natin mapipigilan. Hindi naman natin pwedeng pilitin. Pero, lagi mo tandaan na hindi ka nag-iisa. Yun lang yun. You're not alone in this world. Kahit nafe-feel mo na mag-isa lang talaga ako. Hindi ka nag-iisa. Syempre, nandiyan ang family. You can talk to them. You can talk to your parents. Kung hindi man kayo masyado close ang family mo, yung mga taong mahalaga para sa'yo. Pero, kung talagang wala, may darating din yan. At may darating. Hindi tayo namumuhay dito sa mundo na mag-isa. May darating din na para kamustahin tayo, kung okay pa ba tayo, ang kamustahin na parang pwede nating maiyakan, pwede natin sabihin lahat ng ating mga rants, ating mga regrets sa buhay, yung ating mga hinanakit, or like mga gusto nating sabihin. Alam mo, sa simple pangangamusta, marami nang masasabi yan ng tao. Kumbaga, parang isang mahabang essay yan na endless talaga. And hindi ko naman sinasabi na parang, syempre, iba-iba naman personality ng tao. Yes. May introvert, extrovert. Syempre, pag extrovert, like, they can handle socially. Parang, kaya nilang makipag-socialize. Syempre, pag introvert naman, may parang mostly, they want to be alone. Walang mostly kaibigan. Pero may mga iba naman na parang introverted sila pero parang gusto din nila maranasan ng kaibigan. Kaibigan na hindi yung kaibigan na parang bastang kaibigan lang. Pero yung kaibigan na naandyan palagi, kapag nangangailangan ka, handa kang supplyan. Pag nangangailangan siya, handa mo din siyang supplyan. Ganun. And kung may dinadanas ka, since nga ako nangangamusta sa'yo, kung may dinadanas ka, alam mo, di naman natin maiiwasan na yung mga problems tayong hinaharap. Diba? Darating din yan. Alam mo yung mga problems na yan, kailangan lang natin talaga maging handa. Maging handa tayo. Our heart. Kasi ito yung pinaka-fragile. Kasi once na yung problems ay hindi tayo handa, pwedeng agad itong mabasag. At mahirap ulit itong ibalik muli. So you need to be prepared for something na mga problems darating sa'yo. And kung minsan, iniisip natin na parang, bakit pa ba nangyayari sa akin to? Bakit pa ba ang daming, hindi na ba endless na ba yung mga problems ko sa buhay? Hindi na parang nababawasan. Feeling natin parang wala na talagang purpose mabuhay.
Wala na talagang purpose. Puro problema na lang binibigay sa akin. Puro sakit na lang ang aking dinadanas. Iiyak na lagi. Gigising ng umaga. Iiyak. Kakain. Tutulog. Iiyak. Kakain. Tutulog. Pareho na lang ang dinadanas. Pero, something na huwag natin, minsan kasi, in negativity ng ating utak, doon na tayo nag-stay. Naakala natin parang puro na lang problema ang ating dinadanas, ang ating hinaharap. Sometimes yung negative kasi once ang negative thoughts natin, negative thinking natin ay parang nasasanay na yung ating utak. Yun na lagi ang ating maiisip. Be positive. Not always. Sige. Be positive always. Pero syempre, not perfect naman lagi na magiging positive tayo. Syempre, kapag may mga bagay kasi na parang sobrang positive mo, syempre, magiging negative pa rin ikaw talaga. Pasok pa rin talaga negativity. Hindi yan parang always. Basta you get my point. And alam ko na kakayanin mo yan. Alam ko na kaya mo. Kaya mo yan. Uy, kang umiyak. Kaya mo yan. And di man sinasabi sa iyo ng mga tao na kapag may problema ka, parang hinuhusgahan agad na hindi mo kaya. Yung sarili mo. Huwag mo husgahan ng sarili mo na hindi mo kaya. Kasi kaya mo yan. Ako na nagsasabi. Makinig ka sa akin. Kaya mo yan. Sinasabi lang natin na hindi natin kaya because of our negative thoughts, negative thinking. Puro negativity na lang ating sinabi. Pero kaya mo yan. Minsan sinasabi natin na nakita lang natin yung problema. Nakita na lang natin na nakita na agad natin yung problem na nating hinaharap. Hindi pa nga natin nalalaman na madali lang pala. Madali lang harapin pala to. Agad-agad natin nag-assume na hindi agad natin kaya. Pero kaya mo. Walang binibigay si Lord na hindi mo kaya. Kasi alam niya na kaya mo lahat harapin ang mga problems mo in life. Because problems make you stronger. Hindi bibigay sa yung problema kapag hindi mo kaya. Kasi may kakaiba kang something na hindi ma-compare sa iba. At lahat tayo, iba't ibang kakayanan to handle those problems. Because we are unique. You na nakikinig, ikaw mismo nakikinig, you are unique. Kaya mo yan kasi may something na kakaiba sa'yo, nakakayanin mo yan. Huwag mo sabihin na I'm such a failure. Failure, something na it's like parang dinisidegrade mo na agad ng sarili mo na I'm such a failure person. Sumuko ka na agad. Sinabi mo na agad na failure ka. Failure ka because hindi naging maganda ang outcome. Sometimes hindi talaga nagiging maganda ang outcome. Kapag may gusto tayo, meron tayong ina-assume na bagay, or like, meron tayong tinitake na risk. Akala natin magiging magandang kinalabasan. Pero hindi pala. And ganyan talaga po, hindi naman lahat ng bagay ay magandang kinakalabasan. Kailangan din natin ma-experience yung mga yon. Para at least we know kapag
merong another na ulit na dumating, alam mo na. You really know what to do. You really know what to think. May mga bagay lang talaga na hindi natin maintindihan until now. Pero soon or later, maiintindihan din natin yan. Maintindihan natin bakit ba hindi natin makuha yung gusto natin, hindi natin makuha yung ating, hindi natin makuha yung mga sagot na gusto natin masagot. Hindi natin maintindihan ang sarili natin. Bakit ba puro problema na lang? Bakit parang wala na yung saya, wala na yung dating ako? Siguro, try to think positive. Try to assess yourself na ano bang kulang pa sa akin? Ano bang kailangan kong pang enhance, establish sa sarili natin. Minsan, kailangan din natin supply ng sarili natin. Kailangan natin din ng tulungan ng sarili natin. Kailangan mong tulungan ang sarili mo. Kasi hindi mahirap mamuhay dito sa ating reality world. Because our world is full of painful. Ang layunin niya na pahinain ka. Ang layunin na to, ang layunin ng mundo natin ay ipakita na hindi mo kaya. Pero dapat ipakita mo na kaya mo. Ipakita mo na kung sino ka. O, diba? Ipakita mo kung sino ka. Ipakita mo na kakaiba ka sa iba. Ipakita mo na kaya mo. Because kaya mo. May tiwala ko sa'yo. Buong tiwala ko sa'yo na kaya mo yan. Wala man nagsasabi sa inyo yan. Pero ako mismo nagsasabi sa'yo, magtiwala ka sa akin. And kung wala man naniniwala sa'yo, wala naman nangangamusta sa'yo, may isa. At ako yun. Kakamustahin kita araw-araw. Sasabihin, imo-motivate kita araw-araw. Pero syempre, tulungan mo din ang sarili mo. Like what I said on last episode, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, baliwala lahat ng mga sasabihin ko. Tulungan mo ang sarili mo na bumangon. So, ayun. And, like what I said, kung wala man na tao na handang tumulong para sa iyo, kung wala man nafe-feel mo na mag-isa ka lang talaga, wala talaga, kahit anong pilitin mo, wala talaga lumalapit sa iyo, ako na mismo ang lalapit sa iyo. Hahanapin kita kung saan ka man. At kung nakikinig man ikaw, kung sino man ikaw ang nakikinig, kakayanin mo yan. Huwag mo sabihin na mag-isa lang talaga ako. No. You're not alone. I'm here. Or someone will be with you soon. Hintayin mo lang yun. Basta, think positive always. But, syempre, hindi naman lagi positive as I said kanina. Pero syempre, huwag natin hayaan yung negativity pupunta sa ating sarili. Okay? Kaya mo yan. Laban lang. Laban. Kaya mo pang mabuhay dito sa mundo. You can do this because you can. Okay? So, ayan. And that's it for our episode today. Say thank you very much. So, I hope that you like our 4th episode. And kinamusta ko lang talaga kayo sa 4th episode. And, ayun. So, thank you very much for listening for our episode. So, follow us on Twitter at LehamDePrince11. And also to our Spotify.
follow nyo guys ang ating Spotify and meron what do you think about our episode nasa baba ng ating mismo So what do you think about our episode? You can ask me a questions or ask your thoughts or ask your anything. What do you think about our episode today, episode 4? So yun, thank you very much for listening on our 4th episode and I hope that you're doing well. Okay? Like what I said, nandito lang ako. Okay? Nandito lang ako ha. Kaya mo yan. Kaya natin yan. And so only here on Spotify podcast. Have a good night, everyone.